Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating banal na pagdiriwang. Papasalamat tayo sa Diyos sa kapangyarihan niya na binigyan niya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siya nagwagi mula sa kamatayan. Ang kanyang pagtagumpay ay ating katagumpayan dahil ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ng kamatayan ay walang kapangyarihan sa pagkabuhay ng anak niyang si Jesus. Mga kapatid, sa diwa po ng ating pasasalamat, ating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan. Lalabigid na po ang ating mga pamisa, pasasalamat sa kanilang kaarawan, wedding anniversaries at mga alaala, at gayon din po ang ating mga kahilingan ng ating taga-subaybay ng ating Facebook page, ng ating parokya, ng mga wala rito sa ating komunidad, naroon sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa na sumusubaybay sa atin. At gayon din po para sa kahilingan ng ating kura-paroko, lalagit na po sa kanyang mapayapang paglalakbay bukas. At lalungit na po sa ating mga kahilingan sa mga narito ngayon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan. Awitin po muna natin ang papuri. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong binuksan mo para sa amin ang pintuan ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak na kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa papanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng panahihirapan ng Diablo. Saksi kaming lahat sa ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ay itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bawat bahagi ng salmo ay aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit,
na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Purihin si Hesukristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka, ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon, at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita na yung nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita nito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasa saad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Happy Easter po sa ating lahat. Happy Easter! Binabati ko rin po ng Happy Easter ang ating mga taga-subaybay ng ating Facebook page ng ating parokya. Bago ko po basahin sa inyo ang liham pastoral ng ating arsobispo, mabasahin ko po hindi po dahil hindi ako naghanda ng humiliya,
ito po ay mayroong circular ang ating arsobispo na basahin ang kanyang mensahe. Kaya nga kanina excited na po ako, nakakalimutan ko tuloy na mayroong pang Gloria, nasanay noong Kwaresma. Bago ko po basahin, kantahin muna natin yung English version ng Ito ang Araw. Yung This is the Day. Tayong lahat. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Palakpakan natin ang muling nabuhay, Panginoon. Tunay nga na itong araw na binigay sa atin ng Diyos. Tunay nga ng Diyos ay napakabuti sa atin. And this is how we celebrate this Easter Sunday. We are an Easter people, and Alleluia is our song. So, umpisahan ko po ang pagbabasa, liham pastoral ng Arsobispo ng Lipa sa Linggo ng Pagkabuhay muli ni Jesus 2024. Ayan, ito ang aking basahin, hindi lang tatlong lang naman pages, pahina. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga-Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay. Ito po ay hango sa Ebanghelyo ni San Marcos 16 verse 6. Katulad ni Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago at si Salome, tinatanggap natin ngayon ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kalinsabay nito at sa diwa ng kagalakan, sinasabi din sa atin ngayong anuman ang katatayuan natin sa buhay, huwag kayong matakot. Do not be afraid. Ang misteryo Pascual ng pagpapasakit, kamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ay ating ipinagdiwang sa Eukaristiyang ito na ang kahulugan ay pagpapasalamat. Buhay si Jesus sa sakramento ng kumpisal. Salamat sa Diyos sa biyaya ng pagpapatawad. Sa simula ng panahon ng Kwaresma, binigyan ko ng pansin ang kahalagahan ng sakramento ng kumpisal, kung saan ay napapatawad ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan ay mistulang batong nakatakip sa puso natin na humahadlang upang maranasan mismo sa buhay natin ang bunga ng muling pagkabuhay ni Jesus, at upang maramdaman natin ang kagalakan ng kalayaan ng pagiging mga anak ng Diyos. Sa pagkukumpisal, mistulang iginugulong ang bato, hindi sa pamamagitan ng lakas natin, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa pagpapakumbaba ng tao na humingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi na natin mararamdaman ang lungkot at bigat ng bato, kundi ang kagalakan at kalayaang nagmumula sa pag-ibig at awa ng Diyos. Sa sakramento ng kumpisal, muli nating binubuhay ang buhay ng Diyos sa atin na pilit ipinagtatangkaang patayin ng kasalanan. Sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kamatayan, mayroon tayong katsakang hindi magtatagumpay ang kasamaan at kasalanan na ganap na ihiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Buhay sa atin ang pag-ibig ng Diyos at walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Buhay si Jesus sa sakramento ng binyag. Salamat sa Diyos sa kaloob niyang bagong buhay. Ang kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus
ay umaagos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pakikibahagi sa buhay ng Diyos sa sakramento ng binyag. Mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus ang pagsasasariwa ng mga pangako at mga biyaya sa sakramento ng binyag. Ang sakramentong nagbibigay sa atin ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagsilang na maguli sa tubig ay Espiritu. Ayon sa mabuting balita ni San Juan, si Maria Magdalena ay naparoon sa libingan ni Jesus nang madilim-dilim pa. Ang kadilimang ito ay hindi lamang kadilimang panglabas na nakabatay sa oras at panahon. Ito rin ay kadilimang pangloob na nakabatay sa katatayuang makatao kung saan ay wala o patay ang Diyos. Ang liwanag ng kandila ng muling pagkabuhay ay simbolo ng pagpawi ng dilim ng kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nakikibahagi tayo sa liwanag na ito sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Sa pananatili natin sa biyaya ng binyag, tayo nagiging mga asin at ilaw ng mundo na nagdadala ng buhay ng Diyos sa mundo. Sa ganitong pamamaraan ay nagiging tagapagpahayag din tayo ng mabuting balita, muling nabuhay si Jesus. Buhay sa Jesus sa ating sama-samang paglalakbay bilang isang simbahan. Salamat sa Diyos sa biyaya ng kaisahan ng ating diwa, kalooban at espiritu bilang isang synodal church. Sa mga salaysay ng muling pagkabuhay ni Jesus, makikita natin ang kagalakang ito ay hindi sinasarili ng iilang tao, kundi ibinahagi sa iba na naghihintay din ng katuparan ng pangako ng muling pagkabuhay. Sa pagiging simbahan ay nadarama natin ang pagkabuhay ni Jesus. Bilang inyong arsobispo, nagagalak akong masaksihan sa isang natatanging pamamaraan ang ating pagiging synodal church noong tayo ay magkaroon ng pastoral kariban sa Tingloy, Batangas noong February 27 hanggang March 8. Sa Tingloy na nagsasama-sama ang 227 volunteers ng mga kaparian, mga relihiyoso at mga relihiyosa at mga laiko. Yung mga medical volunteers, social service volunteers, family and life, lay ministers, youth, and catechists upang magbigay lingkod sa higit 10,716 na mga kapatid at kapwa natin. Tunay na buhay ang Diyos sa pag-aalay sa kapwa natin. Mararanasan muli natin ang muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng mga pastoral visits sa mga parokya at mga seminaryo na aking gagawin mula sa susunod na buwan hanggang sa Agosto sa kasalukuyang taon. Dito ay magpupulong tayo upang higit na palaguin ang ating pastoral na paglilingkod bilang isang angkang tinawag ng Ama kay Hesukristo. Sa ating sama-samang paglalakbay sa diwa at kagalakan ng muling pagkabuhay, handa na tayong palawakin ang tulda ni Jesus. Kasama natin ang mahal na Birheng Maria sa pakikibahagi sa mabuting balita, buhay si Jesus. Sa inyong lahat, tanggapin ninyo ang aking pagbati na maligayang Pasko ng pagkabuhay muli ni Jesus. Ito ay nilagdaan ng ating Arsobispo Gilbert Garcira. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagsariwa sa pangako sa pagbibinyag. Ngayon po ay sisindihan na ang ating mga kandila. Bini po kayo sisindi sa Paschal Candle. Magisuyo po ako sa ating mga ministers
ating mga mother butlers, ating greeters. Hindi po yung inyong mga sariling pusporo o lighter na gamiting pangsindi diniho sa Sirio Pasqua or Paschal Candle. Mag-ingat po na hindi kayo matuluan. Mag-ingat din po na hindi masunog ang inyong buhok. Sayang ang inilagay ninyong mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo binyagan, upang kasama rin tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Balikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na sa simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po lamang ninyo itong 3 katanungan. Pakilakas-lakasan po mamaya, baka ayaw niyong itakwil ang demonyo, ang satanas o ang kasalanan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pang-akit ni satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya, kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang magkapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang tunay na kapatid ng Panginoong Yesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, katarungan at paglingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang Diyos, sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayong makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Yesus, pakisagot po lamang ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay na nangangamatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumampalataya? Opo, sumasampalataya kami.
Bunga ng pagmamahal ng Diyos sa magkapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Nung tayo muling isinilang sa tubig ng Espiritu Santo, tulungan naman niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Buong kagalakan tayong dumulog sa ating mapagpalang Ama, yamang na sa katuparan na yung bugtong na anak ang kalooban niya na maliligtas ang sangatauhan. Hindi natin na ang sa panahon ito ay pag-agusin niya sa atin ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Ang atin po, tugon, Panginoon ng kalutian, dinggin mo kami. Tahimik po natin ibulog sa Diyos ang ating pansarili at pampamilyang kahilingan at isama nila natin ang mga intensyon o kahilingan sa misang ito. Ama ng liwanag at ulatian, mapasa amin nawa ang katuparan ng iyong pagkikipagtipan sa hinirang ng bayan. Bigyan mo po ng katuparan ng aming kahilingan sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay tagahari, kasama at Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen.